Magandang umaga po sa bawat anak ng Diyos. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa muli tayo binigyan ng pagkakataon na magsama-sama sa pamamagitan nitong live streaming. At tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa ating Diyos sapagkat siya'y napakabuti, matapat at laging maaasahan sa lahat ng panahon. At dalangin ko po na sa patnubay ng Espiritu Banal, tayo po ay kanyang pagpalaing lubos sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihan salita at bigyan tayo ng kaunawaan upang ang pagpapalang dulot ng kanyang salita'y ating makamtan. At sa ating pong pagpapatuloy, hilingin natin sa Diyos ang kanyang pagpatnubay. Tayo'y manalangin. Makapangyarihan at hindi nagbabagong Diyos, Ama naming nasa langit. Kami po ay lumalapit sa iyo na nagpapakababang lubos na kung saan sa bawat aming nagawang pagkukulang at pagkakasala laban sa iyo, O Diyos, patawarin mo kami at linisin ang aming mga puso. At sa pagkapatuloy po ng aming pag-aaral, inyo pong ipahintulot na ang patnubay ng Espiritu Banal ang sumaamin nang sa gayoy matanggap namin ang pangunawa, ang espiritual na kalakasan. Umaasa din kami, O Diyos, na iyong salita ay magiging patnubay namin sa panahon ng aming pag-aaral. Maraming salamat, O Diyos. Ito nga po ay aming dalangin lubos na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ngayong umaga, panibagong paksa ang ating pag-uusapan na ito po ay tatagal uli ng 3 linggo. Ang ating paksa ay ating pamamagatang decision o pasya. At sa umagang ito, ang ating magiging tema ay pinamagatan nating Great Biblical Decisions. Ulitin ko, Great Biblical Decisions. At yung pong ating talatang babasahin ay nasa aklat ng Genesis o ng Deuteronomy. Chapter 30 verse 19. Yung pong binanggit ng Genesis, kanina, doon po natin pag-uusapan yung tungkol sa decision. Subalit, ang ating babasahin ay nasa Deuteronomy chapter 30. Dito po sa talatang 11. Ang sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay, I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live. Ito po ang sabi naman po sa Tagalog. Aklat ng Deuteronomio, kabanatang 30 at talatang 11. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Balikan po natin ang ating tema, Great Biblical Decisions. Yung salitang decision ay sa Tagalog alam natin pasya.
Ayon po sa Merriam-Webster's Dictionary, pag sinabing decision, this is the act or process of deciding. Another thing, ayon naman sa English Filipino Dictionary, the word decision is a conclusion or resolution reached after consideration. So, pag sinabing decision, anumang napagpasyahan matapos ang kanyang tinatawag na consideration o pagpapalagay. So, nagpapasya ang sinuman kapag naipalagay niya na dapat na niya itong gawin. Well, of course, our study regarding decision will be based from God's Word. Sa Biblia, sa bawat desisyon na nakalagay, ay may utos ding nakalagay. Pag sinabi ng nanay o tatay o anak, gawin mo ito. So, yung desisyon ay nangyayari kapag may utos na ibinigay o kaya may magandang bagay na gusto niyang gawin kahit sa kanya ay walang nag-uutos. Subalit, dito sa Biblia, ang desisyon na binabanggit ay laging nakafocus sa mga utos na ibinigay ng Diyos. Napakaraming utos sa Biblia. At sa bawat utos ng Diyos, kalakip yung kanyang tinatawag na pagpapala. At sa bawat utos ng Diyos, ito po ay may iba't ibang kapanahunan. Ngayon, yung kapanahunan ng utos ng Diyos na kung saan ay may desisyon ng tao, ito po ay nakahati halos sa 8 kapanahunan. Ang tawag na marami rito ay dispensations. Yung panahon ng pakikipag-deal, pakikipag-usap, pakikipagtipan ng Diyos. At itong kapanahunan ay hindi bababa sa 8. Una, yung panahon ng Eden. Ikalawa, panahon ni Adan. Pangatlo, panahon ni Noe. Pangapat, panahon ni Abraham. Panglima, panahon ni Moses. Panganim, panahon ni David. Pampito, panahon ngayon, yung New Testament, at ang panghulo, yung panahon sa darating pang panahon o yung eternity. Well, kaya 8 yon sapagkat sa bawat isa doon ay nakapaloob na ang napakaraming tao. At sapagkat ang talakayan ay nakafocus sa decision, mangyaring pag-uusapan lang muna natin yung panahon ni Adan. At sa panahon ni Adan, diyan po ay merong great biblical decisions. So yung pag-uusapang great biblical decisions ay nakafocus lamang sa panahon ng Eden o sa Edenic time, na kung saan naroon ang unang nilikha ng Diyos na tao, si Adan at si Eva. Ngayon, yung pong ating tekstong binasa, ito po ay nakalagay sa panahon ni Moses. Yung Deuteronomy 30 verse 19. Bakit iyon ang kinuha natin? Sapagkat naroon yung bahagi na kung saan nag-utos ang Diyos sa pamamagitan ni Moses at mayroon namang desisyon ng tao. Kaya sabi ng Diyos, choose life. So, nakatutuwa, bagamat pinamimili ng Diyos ang tao ng between 2 decisions, sinasabi naman ng Diyos ang magandang desisyon. Nakatutuwa. Ang payo ng Diyos, ito nga sabi sa verse 19, sa huling bahagi, therefore, choose life. Opo, nagbigay ang Diyos ng freedom sa tao. Pero ang freedom na ito ay pwedeng
ikabuti o ikapahamak. Sapagkat alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap, kung kaya't sinasabi ng Diyos yung desisyon na tama. Kaya ang payo ng Diyos, choose life. Ito po ay utos na may kasamang payo. Na ang payo niya ay yun ang gawin. So, ibig sabihin, yung payo ng Diyos, kapag ginawang utos, ang sabi doon, both you and your descendants may live. So, ibig sabihin, bagaman ang Diyos ay nagbibigay ng utos o nagbigay ng utos kay Adan, na kay Adan pa rin ang desisyon, na kay Eva pa rin ang desisyon. At yan ang pag-uusapan sa sandaling ito. Patungkol sa desisyong naganap doon sa panahon ng Eden or Edenic time. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa pagkakataong to na ayon sa Biblia, sa panahon ng Eden ay may mga iba't ibang klaseng desisyong nangyari. At narito po ang tatlong dakilang biblical na desisyon. The first one is God's decisions. Number 2, God's enemies' decisions. Number 3, God's creation's decisions. So let me repeat, the three great biblical decisions. Number 1, God's decisions. Number 2, God's enemies' decisions. And last one, God's creation's decisions. Ngayon po, atin na pong talakayin yung unang decision. God's decisions. Sa Biblia, sa tuwing magdidesisyon ang Diyos ay laging tama. Sapagkat ang Diyos ay laging mabuti, lagi siyang may desisyong tama. Walang desisyon ang Diyos na mali, sapagkat God knows everything. God knows the future events. Kung alam ng Diyos ang paparating, ngayon pa lang nagsasabi na siya ng tamang desisyon. At ginagawa na ng Diyos ang tamang desisyon. Ngayon, ang desisyon ng Diyos ay marami. Kaya nga, God's decisions. So, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga desisyon ng Diyos. Ulitin natin na pag sinabing God's decision, pasya ng Diyos. At yung kanyang pasya ay laging sa ikabubuti. Walang pasya ang Diyos na ikinasama ng tao. Minsan lamang ang desisyon ng Diyos ay sawari ng tao parang hindi tama. Of course, normal sa tao yan. Normal yan sa mga taong kanya nilikha. Ngayon, sa panahon ng Edenic time, ang Diyos ay nagkaroon ng hindi bababa sa 5 decisions. Isa-isahin po ang 5 decision ito. Number 1, the creation of all things. Ang creation of all things ay nakalagay sa Genesis chapter 1, beginning from verse 3 hanggang sa huling bahagi ng chapter 1, 31. So, yung decision ng Diyos dito, yung paglikha niya. At alam naman ng bawat isa, ang nilikha ng Diyos ay marami. At ang pinakamagandang nilikha ng Diyos ay nasa verse 1. Ang sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, kompleto yung pagkakalikha ng Diyos. At yung nilikha ng Diyos, ano ang kanyang
nakita doon sa kanyang nilikha. Dito sa verse 31, listen carefully. Genesis 1:31, then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. Wow, hallelujah. Ang sabi ng Diyos, yung kanyang likha ay napakabuti. Basahin ko naman sa Tagalog. Ito ang sabi sa 31, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dito ang sabi, lubos na nasiyahan. Pero sabi sa Ingles, God said, it was good. Indeed, talagang napakabuti. Talagang kahanga-hanga ang Diyos. Nung likha, inya ang lahat ng bagay, napakabuti. Pero pag ang taong lumilika, ang iba doon ay ikasasama ng kapwa niya. Ngayon, pangalawang nilikha ng Diyos na napakaganda ay the creation of a woman. Doon sa the creation of all things, kasama doon si Adan sa nilikha ng Diyos. Pangalawang nilikha ng Diyos, the creation of a woman. Ngayon, bakit hiniwalay ang paglikha kay Adan at sa babae? Natural po. Nilikha si Adan nang hiwalay kay Eva. Nilikha si Adan sapagkat nais ng Diyos pamahalaan niya ang buong mundo. Ngayon, ang tanong, ano yung talata nagsasabing nilikha niya si Eva? Dito po sa Genesis chapter 2, verse 18. Pakinggan po natin. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Napakabuti talaga ng Diyos. Alam ng Diyos na ang tao na nilikha niya, bagaman perfect ang tao, alam ng Diyos, dahil ang tao nilikha niya may emosyon, naghahanap to ng kapwa emosyon. Dahil nilikha ng Diyos ang tao ng may gift ng communication, dapat meron siya rin kakausapin. Meron siyang pag-ibig, dapat meron siyang minamahal. So, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, nakita ng Diyos kung ano ang kulang sa nilikha niyang kumpleto. Bakit kumpleto ay kulang? Pag sinabing kumpleto, nilikha ng Diyos si Adan na perfect ang kanyang pagkatao, ang kanyang knowledge, ang kanyang wisdom. And yet, sapagkat ang tao po ay may emosyon, yun ang kulang sa kanya. Kailangan niya ng makakasama. Ang binanggit sa talata ay ganito. Ulitin ang verse 18. Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. So, nakatutuwa. Nilikha ng Diyos ang lahat-lahat sa ikabubuti ng tao. For the goodness of man. Pangalawang nilikha ng Diyos, nilikha naman niya si Eva, still for the goodness of man. Sa ikabubuti ng tao pa rin. Napakabuti talaga ng Diyos. At paano nilikha ng Diyos ang babae? Sa talatang 21, kaya't pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. God is great talaga. Napakadakila at makapangyarihan ang Diyos na buhay. So, yun ang pangalawang desisyon ng Diyos. Lumikha ang Diyos ng babae para sa lalaki. At yun ay good. Pangatlong desisyon ng Diyos ay He cursed the serpent. Or the curse for the serpent. Dito ang next na nilikha, yung tinatawag na ahas o serpiente ay kanyang isinumpa. Ang sabi sa talatang 14, at sinabi ni Yahweh sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat
na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang, ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. So dito, yaon. So ang pangatlong ginawang desisyon ng Diyos ay isumpa niya ang ahas. Ngayon, nakabuti ba sa taong pagkasumpa sa ahas? Well, nakabuti yan. Sapagkat sa talatang 15, bagamat nagkasalang tao, ano mabuti doon? Sinabi ng Diyos ang kauna-unahang prophecy or prophetic o yung kanyang paghula sa pagdating ng Mesyas. Ito yung nakalagay sa Genesis 3:15. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhimot binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Ang Genesis 3:15 ang kauna-unahang messianic prophecy. So ano mabuti doon? Ang mabuti doon sa tao ay kahit nagkasala na ang tao, ang ginawa ng Diyos isinumpa ang ahas, at kalakip sa pagsumpa ay naroon ang tinatawag na hula pagdating ng Mesyas. Talagang napakabuti talaga ng Diyos. Pang-apat na desisyon ng Diyos, the clothing of man. Yung pagbibigay ng damit sa tao. Noong unang panahon, wala naman silang damit. Kung meron silang damit, ay hindi kagaya ng suot ng tao ngayon. Ang kanilang damit, ang tawag sa panahon yun ay yung Shekinah glory. Sila'y balot ng kaluwalhatian ng Diyos. So, ibig sabihin, balot sila ng glory ng Diyos. Ang kanilang isip, balot ng glory ng Diyos. Ngayon, alam ni Adan na walang suot si Eva. Alam din ni Eva na walang suot si Adan. Subalit, bakit hindi sila nag-isip ng anumang pagnanasa? Sapagkat ang kanilang isip ay balot ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi nila kayang isipin ang masama. Parang ganito. Pag ang tao ay babad sa presensya ng Diyos, makakita man siya ng mahalay na tanawin, hindi niyo to kayang isipin at pag-isipan ng masama. Ang isip na balot ng presensya ng Diyos, ang taong balot ng presensya ng Panginoon, kahit may mga bagay na masama na nakikita, hindi niya ito pinapansin. Sapagkat ang isip niya ay saturated. Sapagkat ang kanyang isip at puso ay balot ng presensya ng Diyos. Kaya, hindi kayang tuksuhin ni Satanas ang taong balot sa presensya ng Diyos. Nagsisimulang matukso ang tao pag iniwan na niya ang presensya ng Diyos. Pag iniwan niya, pag inayawan niya ang presensya ng Diyos, wala na siyang lakas pa laban sa gawa ng kaaway. Kaya kapag spirit-filled ang isang Kristiyano, nakatitiyak ang tagumpay laban sa presensya o gawa ng kaaway. Laging na dyan ang presensya ng demonyo. Subalit pag naroon ang presensya ng Diyos, hindi mananaig. Ang kanyang presensya ay simbolo ng liwanag. Ang presensya ng demonyo ng kadiliman. Kaya kahit anong dilim ng lugar, pag mayroong liwanag, napaparam ang lahat ng kadiliman. So, ano yung clothing dito? Nang magkasala si Adan, yung clothing dito ay sumisimbolo ng kanilang kaligtasan. So, nakaranas ng unang kaligtasan, nagpatay ang Diyos ng hayop. Inalis yung balat ng hayop at siya namang idinamit sa mag-asawa. So sa makatwid, ang mag-asawang Adan ay nakaranas ng unang kaligtasan sa pamamagitan
ng damit o nung balat ng tupa. Nung pinatay ang hayop na nadoon, kaligtasan para kay Adan. Kaya yung kamatayan ni Kristo, kaligtasan ng mga tao. Panglimang desisyon ng Diyos, yung tungkol sa clothing, ito po nakalagay sa Genesis 3:21. Basahin ko, ang mag-asaway, binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ngayon, panglimang desisyon ng Diyos ay the cancellation of man's stay in paradise. Kinansilan ng Diyos ang pananatili o pagtira ng tao sa paraiso. Mabuti ba ang desisyon ng Diyos? Opo. Sapagkat kung nasa paraiso pa sila, kakainin pa nila doon yung isang prutas, yung tinatawag na tree of yung tree of life. Kasi dalawa ang tree doon, isang tree of the knowledge of good and evil, yun ang kanilang kinain na ibinawal ng Diyos. Ang isang tree of life, pag kinain nila yung bunga ng prutas ng tree of life, sila'y mananatili ng nasa kalagayang hiwalay sa Diyos. Kaya, yung pagpapalaya sa kanila sa Eden ay kabutihan pa nila upang wag na silang magkasala pa, upang wag nilang maranasan ang eternal curse. So, to stop eternal punishment or curse, God has to decide for them to go out from Eden. Ano ibig sabihin nito? Kahit pala ang pagkansila ng Diyos sa mga dapat ibigay sa tao, mabuti pala yan. Para palang nanay o tatay. Pag humihingi ang anak na 2 taon ng kutsilyo, ng posporo, ay cancel yon. Hindi bibigay yon. Alam ng mga magulang na hindi makabubuti. So, ang unang desisyon ay desisyon ng Diyos. Ano po ang itinuturo nito sa atin? Ano po ang dalang mensahe nito? Simple lamang. Kapag nagpapasya ang Diyos, laging sa ikabubuti ng tao. At muli kung basahin yung talata na nakalagay sa Genesis o sa aklat ng Psalm 34:8, ito sabi ng 34:8, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." Ano ibig sabihin nito sa ating lahat? Napakabuti ng Diyos. Walang desisyon ng Diyos na ginawa para sa atin na ikapapahamak natin. Ang bawat desisyon ng Diyos ay laging ikabubuti natin. Kaya pag nagdesisyon ng Diyos, anong gagawin natin? E di salamat sa Diyos. Kaya sabi ng 1 Thessalonians 5:18, "In everything give thanks." So, anumang nagaganap sa buhay natin, desisyon ng Diyos yan. At lahat ng kanyang desisyon, tandaan natin, ikabubuti natin iyan. So, pag-usapan natin ang ikalawang desisyon. Ito po ay God's enemy's decision. Pag sinabing God's enemy's decision, yung pasya, yung desisyon mismo ng kaaway ng Diyos na si Satanas at ang mga evil spirits. Ngayon, ano-ano ba ang desisyon ginawa nitong kaaway ng Diyos? Hindi bababa sa 3 desisyon na ginawa niya. Number 1 decision, the temptation of woman. He tempted the woman. Yung babae kanyang tinukso. Ang tanong, ano ba ang tukso niya sa babae? Ito sabi niya sa babae, sa talatang 1, yung gitnang talatang 1, 3:1, "Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh." Minsan, tinanong niya ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungkay sa halamanan? So, pasinin niyo ang part na ito. Tinutukso niya ang babae.
na gustong sabihin niya na hindi sila mamamatay pag kinain ng prutas. At ano naman ang resulta? Ay dalawang resulta nun. Sa talatang 6, ang resulta, ang sabi ng talata, napakaganda sa paningin ng babae, ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumitas siya ng bunga at kumain. Yan ang unang ginawa ng babae. Pintas at kinain. At meron pang isang desisyon. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. So dalawang desisyon, dalawa doon ang resulta ng tukso na ginawa ni Satanas. Eve ate the fruit and Eve gave the fruit to Adam and Adam ate it. So, ibig sabihin, yung kanyang pagtukso yung tagumpay. So, ibig sabihin ito, ang laging desisyon ni Satanas ay manukso. Kaya pag may tinutuksong Kristiyano, huwag na siya magtaka. Normal lang po yan. Ang hindi normal kung ang Kristiyano ang nanunukso. Yun ang hindi normal. Normal kay Satanas ang manukso sapagkat nature niya ang pagiging tempter. Pangalawang desisyon ni Satanas o yung God's enemy's decision ay the twisting of God's word. Pag sinabing twisting, binaluktot. So, hindi makuha sa pagtutukso ni Satanas kagad si Eva, kaya ang pangalawang ginawa niya, binaluktot niya ang salita ng Diyos. Ano yung kanyang binaluktot dito? Sa talatang 4. Ito, ang sabi ni Satanas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang, ayun, nakita niyo ba yung nakalagay doon? Ulitin kong verse 4, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Yun ang kanyang desisyong ginawa. Ang desisyon ni Satanas, baluktutin niya ang salita ng Diyos. Twist. So pag hindi niya nakuha sa tukso ang tao, gagamitin niya ang salita ng Diyos para baluktutin, para mapapaniwala ang tao. At isipin niyo ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Gayong ang sabi ng Diyos, mamamatay sila. So, pangatlong ginawa ni Satanas. Ano yon? The truth about God's decision is denied. Pangatlo, the truth about God's decision is denied. Yung katotohanan patungkol sa desisyon ng Diyos ay kanyang itinanggi o dininay. Ang sabi po sa talatang ito, sa talatang 4 o talatang 5, ang sabi ng talatang 5, gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga na iyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Yung katotohanan ng Diyos ay kanyang binaligtad. Nasabi ng Diyos, mamamatay sila. Nasabi ng Diyos, huwag kumain. Nang sabi ng Diyos ay ganon. Paano dininay ni Satanas? Ang sabi ni Satanas, kaya kayo hindi pinapakain sapagkat ayaw kay Satanas, ayaw ng Diyos na sila'y maging kagaya ng Diyos. Gustong iparating kay Eva na kaya ayaw ipakain ng Diyos ang prutas, baka sila'y maging kagaya ng Diyos na nakakaalam ng mabutit masama. So, yun ang pangatlong decision ni Satanas. Yung katotohanang itinuturo ng Diyos ay kanyang i-deny. Ngayon, nagdesisyon ang Diyos, ang unang desisyon ng Diyos, ang resulta mabuti. Ano ang desisyon niya naman kay Satanas o sa ahas? Ang kanyang desisyon sa talatang 14 ay sumpa.
sa ginawa ng ahas sa pamamagitan ni Satanas, isinumpa ang ahas. Anong sumpa sa ahas? Ang unang sumpa sa ahas ay gagapang siya. Ikalawang sumpa sa ahas, ang pagkain niya ay magiging alabok. Ngayon, Pastor, bakit ang pagkain ay hindi alabok? Ang pagkain niya ay mga hayop at mga tao pa. Well, ito ay hula. Yung sumpa ng Diyos ay may kanyang-kanyang panahon. Yung unang sumpa, ang ahas ay gumapang, naganap kaagad. Bakit? Ang ahas kasi nung unang panahon ay hindi gumagapang. Ang sabi sa Genesis 3 verse 1, ang ahas ay isang uri ng beast. Pag sinabing beast, hayop na may apat ang paa, four-footed animal. Kaya yung ahas, apat dati ang paa niya. Hindi siya gumagapang, lumalakad siya sa pamamagitan ng apat na paa, kagaya ng kalabaw, kambing, tupa, apat ang paa. So, inalis ng Diyos ang kanyang paa. At ang sumpa sa kanyang ginawa, gumapang. Subalit yung pangalawang sumpa na ang pagkain ay alabok, ito'y magaganap pa po sa millennial reign of Christ. So, ngayon po ay 6,000 years na nakalilipas, hindi pa siya kumakain ng alabok. Mangyayari ito sa paghahari ni Kristo. At yung isa pa, sa talatang 15, dudurugin ang kanyang ulo, bruise. Ngayon, ang pagdurog sa ulo, ito ay naganap nang si Jesus ay mamatay sa krus. Dinurog, sinira, inalisan ni Jesus Christ ng kapamahalaan ang diablo. So Jesus now has the power over hell. He has the power all over. Kaya ang lahat ng tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa pangalan ni Jesus. So, anong patunay na ganito yan? Sa Genesis 3:14, isinumpang ahas. Ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Ang bawat gawa ni Satanas na desisyon laban sa tao ay tinatapatan ng Diyos yan ng parusa. Kapag ang isang tao ay nakinig sa desisyon ni Satanas, kasama siya sa mapaparusahan. Kaya nang makinig si Eva at si Adan, sila'y kasama sa naparusahan ng Diyos. Ibig sabihin, ang lahat ng kaaway ng Diyos, pag nagdesisyon ng laban sa Diyos at laban sa anak ng Diyos ay kanyang pinaparusahan. Ano po ang dalang mensahe nito sa atin ngayon? Si Satanas may decision. Ang kanyang decision tayo'y tuksuhin. Ang kanyang decision ang salita ng Diyos balututin. Ang kanyang desisyon ay yung katotohanan ng Diyos ay kanyang itanggi. Ang kanyang desisyon, pasinungalingan niya na totoong Diyos. Huwag po nating paniniwalaan si Satanas. When Satan injects, we have to reject. And never project Satan's injection. For if a person begins to project Satan's injection, he will fall into Satan's trap. So, ano gagawin natin? Si Satanas ay may mga desisyong ginagawa. Minsan ginagamit niya ang ating kapwa-tao. Ginagamit niya ang iba't ibang kaparaanan. Huwag natin susundin yan. At ang paraan para wag tayong mahulog sa kanyang desisyon, magpakapuspos tayo ng kanyang salita, ng kanyang presensya, ng pananalangin. Nakatityak tayong hindi tayo mahuhulog sa mga desisyon ni Satanas. Pangatlong desisyon, at ako dito magtatapos, ay God's creation's decisions. Dito,
Ang tinutukoy ditong creation ay yung mag-asawang si Eva at si Adan. Ang tanong, ano yung desisyon muna ni Adan? So what are Adam's decision? Well, hindi bababa sa apat ang desisyon dito ni Adan. Ang unang desisyon niya, nakatutuwa, sa chapter 2 verse 19, ay ganito. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Hallelujah. Yung unang desisyon ni Adan, ginamit ni Adan yung kanyang tinanggap na knowledge. Perfect ang knowledge ni Adan. Kaya lahat ng pangalan, lahat ng hayop sa mundo, si Adan na nagpangalan. So, ang unang desisyon niya ay tama. Sinabi ni Diyos sa kanya, bahala ka na, pangalanan mo yung mga hayop. Hindi nakialaman Diyos sa magiging pangalan ng hayop. So, ipinaubaya ng Diyos kay Adan. Kaya, Adam exercised his decision. Kaya lahat ng hayop ay napangalanan. Another ay naming of man's helper. Yung pagpapangalan niya sa ibinigay ng Diyos na katuwang niya. Maaaring magtanong, ano ang ipinangalan ng Diyos? O ano ang pinangalan ni Adan sa kanyang asawa? Mayroong dalawang pangalang binanggit ang lalaking ito o si Adan. Unang pangalan ay nung likain ng Diyos yung babae. Sa chapter 2:23 ng Genesis 2:23, and Adam said that this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. So ang unang itinawag ng Diyos sa helper ay woman. Bakit niya tinawag na woman yung nilikha ng Diyos na babae? Sabi dito, because she was taken out of man. So pag sinabing woman o babae, galing sa lalaki. Ulitin, pag sinabing babae, galing sa lalaki. Kaya, yun ang magandang bagay. Ang unang ipinangalan ni Adan sa ibinigay ng Diyos ay woman. Ang ibig sabihin again, she was taken out of man. Pangalawang ipinangalan sa ibinigay ng Diyos, sa chapter 3, verse 20. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Pangalawang itinawag ng Diyos sa kanyang asawa ay Eva. Bakit tinawag niyang Eva ang kanyang asawa? Dahil she was the mother of all living. Kaya pag sinabing Eve, the mother of all living. Kaya dalawa yung ipinangalan ni Adan sa binigay ng Diyos. Woman, it means taken out of man. Eve means the mother of all living. So yun ang dalawang desisyon ni Adan. Meron pa pong dalawa pa. Pangatlong desisyon ni Adan, ito na yung hindi maganda. Disobedience to God's command. Yan ang hindi na maganda. Ano ba ang command ng Diyos? Sa chapter 2, sa Tagalog, ito ang command ng Diyos. Pakinggan po, 16. Ang sabi sa 16 ay ganito. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy, na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka yon. So, ano nangyari? Siya ay sumuway. So, yan ang una niyang desisyong hindi maganda. Disobedience to God's command. So, ano nangyari?
he died spiritually. Pang-apat na desisyon ay obeying his wife's voice. Sinunod niya naman yung tinig ng kanyang asawa. Sa Genesis 3 verse 17, ito ang sabi, hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hiram ng iyong kanin, ng iyong kainin, yaong bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanimay aking susumpain magpakilanman. Ang lupang ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. So, ano ibig sabihin ito? Yung pang-apat na desisyon na hindi maganda, nakinig siya sa kanyang asawa. At nung siya makinig, may tatlong nangyari. Resulta, the ground was cursed. Isinumpa yung lupa. Next, poverty began. Nagsimula ang kahirapan. Chapter 3 verse 19. And last one, chapter 3 verse 19, the physical death came. Ang sabi po sa verse 19, bagamat ito dumating after 930 years, dumating pa din. Ang sabi sa verse 19 ay ganito, yung gitnang bahagi, o yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So, yun ang tatlo. Tatlong resulta ng pagsunod kay Eva. The ground was cursed, isinumpa ang lupa, kahirapan, at kamatayang physical. Ano naman yung desisyon ni Eva? So, si Adam may apat na desisyon. Dalawang mabuti, dalawang hindi mabuti. Ano desisyon ni Eva? Si Eva, meron siyang desisyon na ginawa. At dalawa yan. Anong kanyang ginawa? Number one, obeying Satan's temptation. Yan ang kanyang ginawa. Obeying Satan's temptation. Kinain niya prutas, o ano nangyari? Silang dalawa ni Adan ay nahiwalay sa Diyos. Pangalawang desisyon ni Eva na talagang lalong pumangit, chapter 3 verse 13. 3:13, ang sabi sa 13, sabi ng Diyos kay Eva, bakit mo naman ginawa yon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nililang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain, tugon naman niya. Pangalawang desisyon niya, siya nagpalinlang. Siya ay sumunod na, nagpalinlang pa. Ngayon, nung siya magpalinlang kay Satanas, meron pong nangyaring apat na bagay. Apat ang resulta nito kay Eva. Ano yung apat na resulta? Chapter 3, verse 16. To the woman he said, I will greatly multiply your sorrow and conception. So, greatly multiply. So, yung kanyang kalumbayan at yung kanyang paglilihi ay sobra. Gaya, normally, malumbay ang mga babae sapagkat ang sorrow ay resulta. Kaya, sino mang babae na gumawa ng hindi maganda, meron niyang sorrow. Sa pasimula, tingin niya maganda, pero sa huli, merong mangyayaring malaking pagsisisi na hindi niya na malilimutan magpakailan pa man. Next na nangyari kay Eva, in pain you shall bring forth children. Yan ang pangalawang resulta. Sa kanyang panganganak, matinding sakit, pain, matinding hirap. Una, may sorrow, kalumbay. Ito naman, hirap. Kaya, ang iba, pag maraming pera, painless. Walang pain. Ang iba naman, baka mamatay, ay di cesarean. So, ibig sabihin, yung panganganak na normal, ay talagang there is pain. Pangatlo na nangyari, your desire shall be for your husband. Dito, ang pangatlong resulta, yung kanyang gusto ay kung anong gusto ng asawa niya. Kung gusto ng asawa niya iyon, sa bagay, may mga babae na
ang gusto niya na susunod. Pero ayaw ng Diyos yun. At kapag ang gusto niya lagi na susunod, hindi nakakabuti sa kanya yon. Nagkakaroon sila ng pag-aaway ng kanyang asawa. Ay kung sinusunod niya ang kanyang asawa, di walang pag-aaway. So, pangatlo, her desire shall be for your husband, ang sabi ng Diyos kay Eva. At ang pang-apat, he shall rule over you, submission. Buong panahon siya magpapasakop sa kanyang asawa. Apat ang resulta ng kanyang ginawa. Sorrow, pain, her desire, and submission. Ano ang ibig sabihin nito sa sandaling ito? Kay Adan, nagdesisyon, may resultang hindi maganda. Kay Eva, may desisyon, may resultang hindi maganda. Ano ang dapat gawin ng tao? Huwag siya magdesisyon nang hindi sinasangguni ang Diyos. Kaya muli, babasahin kong talatang ito. Sa babae na may, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan. At sa lalaki naman, ang sabi ng Diyos ay ganito. Sa talatang 17, hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito sinabi, pagkat nakinig ka sa asawang hirang mo, ang huling bahagi, susumpain niya ang pananim, ang lupa. Mga kapatid, ano po ang itinuturo nito sa atin sa mga sandaling ito? Huwag tayong magdesisyon ng laban sa kalooban ng Panginoon. Lahat ng ating desisyon, ating isangguni sa Diyos. Upang maiwasan natin ang hindi magandang resulta. So, ibig sabihin, there are three great decisions. Number one, God's decisions. Number two, God's enemies' decisions. And number three, God's creation's decisions. Nawa po, ang ating pinag-usapan patungkol sa desisyon ay magturo sa atin, magbigay sa atin ng kaalaman at lakas na sa bawat desisyon natin, ating munang itatanong sa Diyos. Mananalangin tayo. Magbabasa ng Biblia. Magtatanong sa may kaalaman na patungkol sa tamang desisyon. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa araw na ito. Salamat sa pagtuturo mo sa amin. Salamat sa kaalamang ibinigay mo. Pagpalain yung bawat isa. Ito'y aming dalangin lubos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless every one of us.